the first chapter in the Bible, many times God said, "Oh, it was good." And he said, "It was good." But when you read the Genesis 2:18, the Lord God said, "It is not good. It is not good that the man should be alone." Tonight po, the Lord wants to remind us about unity. Ayan. Unity in serving, unity inside the church. Ayan. Tungkol po sa pagkakaisa. Sa almost 30 years ko po na as a Christian, as a church member, marami na po akong na-experience or nakita or even nasangkot na po sa mga alitan or di pagkakasundo-sundo na nangyayari sa loob ng church, di ba? Meron pong mga problema na nagiging threat sa pagkakaisa sa church. So may mga away na may kinalaman sa kortina at sa pagkain during anniversary celebration ng church, or meron naging sigawan, di ba? Merong halos magkasuntukan sa isang leaders meeting. Meron din pong isang open forum na halos umiiyak na po yung pastor at yung asawa niya dahil sa mga paratang sa kanila. Meron din pong isang pastor na inaakusahan ng isang leader na nagtuturo raw ng maling doktrina na nagiging dahilan ng paglaki ng issue na hindi na dapat palakihin. Meron din pong mga members na may nakatampuhan, di ba? Sa ibang members na tuluyan na lumipat ng ibang churches. At ilan lang po yan sa mga naging issue at marami pang ibang magiging alitan ng mga ibang members na aking na-experience. So, ganun din po yung nangyari sa church ng Corinto na sinulatan ni Pablo dahil nga may nabalitaan siyang mga pagtatalo-talo at pagkampi-kampi. Ayan, sige po, let's read 1 Corinthians chapter 1 verse 10 to 12. Ayan, sabi dito, nakikita ko ba? Ayan. So, mga kapatid, ako'y nakikiusap sa inyo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, magkaisa kayo at huwag magkabahabahagi, maging sa pagkaunawa at pagpapasya. Next verse po, sapagkat ibinalita sa akin ng mga kasamahan ni Chloe, take note, kapangalan ko pa po, na kayo raw ay nag-aaway-away. Ito ang tinutukoy ko. May nagsasabing, kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apollos. May iba ring nagsasabing kay Pedro ako. At may iba namang nagsasabing ako'y kay Kristo. Sige po, talon tayo sa Ephesians chapter 4 verse 6. Sabi doon, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Verse 3, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang espiritu kung paanong may iisang pag-asa na para dan kayo tinawag ng Diyos. Verse 5, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Sige po, let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, Father in heaven, we worship you, we honor you, we thank you so much, Lord, na muli mo kaming tinipon sa gabing ito na although it is just online, but we believe na you are here in the midst of us. Lord, I pray, continue to use me as an empty vessel. Nang sa ganon, paawang kalooban at naisin mo lamang ang maganap. Lord, I know apart from you, I cannot do this. Samahan mo ko, Panginoon, at gabayan. Pangunahan mo po ako, Panginoon, sa gawain ito. I pray also, Lord, sa bawat isa sa amin na makakarinig ng iyong salita na hindi lamang ito papasok at lalabas sa aming mga tenga, bagpos ito po ay tatanim sa aming puso at magagamit namin sa aming mga buhay-buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyong gawain na ito. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Ayan, so sino po nakaka-relate dito?
Ayan, di ba? Sinabihan sila ni Paul na magkaisa dahil nga nagkakahati-hati sila. Di ba? Kanya-kanyang partido. At nangyayari rin po yan sa ibang mga churches ngayon. At posible din po maging problema rin yan ng church natin, di ba? Kaya mahalaga yung pag-aaral natin ngayon na may kinalaman sa pagkakaisa. Kasi nga po, hindi po ito natural sa atin. Hindi rin po ito basta lang nangyayari. So, bakit nga po ba nahihirapan tayong makipagkasundo sa mga taong nakasakit sa atin or iba sa atin, di ba? Sabi po ni Paul sa mga taga-Korinto sa 1 Corinthians 3 verse 3 to 4, ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa kay Pablo at ang iba'y ako'y kay Apollos, hindi ba't palatandaan yan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? So yung tinutukoy niya po dito na laman or yung flesh ay yung nananatiling kasalanan sa atin. Bagamat nasa atin na po yung espiritu, patuloy pa rin po yung nananahan yung makasalanang pagkatao sa atin. Yung ating indwelling sin ang problema. Kapag may conflicts po, natural sabihin natin, siya kasi, di ba? Siya yung problema, hindi ako, di ba? Posible nga na hindi ikaw yung nagsimula ng away, pero hindi mo pwedeng sabihin naging totally okay yung response mo. Sa isang church po na ang lahat ng miyembro, without exception, ay makasalanan, mahirap talaga ang pagkakasundo at pagkakaisa. Yes, kailangan po natin labanan yung natitirang kasalanan natin. Yung pride, yung impatience, ano pa po, yung unforgiveness, yung natitirang bitterness, di ba? Yung kawalan ng pakikialam sa mga nangyayari. Pero bago natin puntahin yung mga problema na yan ng puso natin, kung kahit nahihirapan tayong panatilihin yung pagkakaisa sa church, dapat muna nating ma-recognize na meron ng tunay na pagkakaisa na nag-i-exist sa church, di ba? At yan po yung tinatawag kong invisible unity. Ayan. So, at yan po yung title ng message natin ngayon. Invisible unity. Ayan. So, ang basis po for unity ng church ay hindi po practical, di ba? O yung nakadepende sa effort na gagawin natin para magkaroon ng pagkakasundo or pagkakaisa. Ayan. So, syempre, may gagawin tayo, di ba? Pero hindi yun yung primary. Ang basis for unity ng church ay primarily theological. Ibig sabihin po, at good news po ito sa atin, na kahit gaano man katindi yung alitan na nangyayari sa loob ng church, at gaano man kalaki yung mga differences in doctrines and practices na nagiging dahilan ng pagkakahiwa-hiwalay at di pagkakaisa, merong tunay na spiritual unity ang church. Di ba? Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 3, sikapin ninyong mapanatili yung pagkakaisa mula sa espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Kung saan po sinabi ni Paul sa church sa Ephesus na maaring nararamdaman niyo yung tensyon na magkahalo yung Hudyo at Hintil sa iisang church na talaga namang sa history sobrang unthinkable po na mapagsama. Ano man pong hiduwaan or tensyon sa relasyon ng magkaibang lahi, sabi ni Paul, meron ng pagkakaisang mula sa espiritu. Meron ng kapayapaang nagbubuklod sa kanila, di ba? We are not called to manufacture peace and unity. Ang kailangan lang po ay mapanatili kung ano yung meron na. So, yung pagkakaisang ito hindi po galing sa atin. Or sa effort na ginagawa natin, or sa effort na gagawin natin, kundi galing po ito sa Diyos, di ba? Kaya ganito po yung sinabi ni Paul, di ba? Sabi sa verse 3, sikapin ninyong mapanatili yung pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Sige nga Kuya Bong, palabas nga ako ulit ng slide. May iisang katawan at iisang espiritu kung paanong may iisang pag-asa na para
doon kayo tinawag ng Diyos. Ayan, so, sige Kuya Bong, pa-next ako para mabasa niyo. Ayan, dyan na. May, balik. Balik Kuya. Ayan, may iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat, siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. So pansinin niyo po, baka ko Kuya Bong ng isa pa. Ayan. So, pansinin niyo pong mabuti yung verse 5, yung reasoning dito ni Paul, 'di ba? Hindi niya sinasabing magkaisa kayo para magkaroon ng iisang katawan, 'di ba? Ang sabi niya, panatilihin niyo yung pagkakaisa dahil may iisang katawan. Hindi sinabing so that there will be one body. Ang sabi, there is one body. So yung verse 4 to 6 po ay theological reality na siyang pundasyon ng pagkakaisa sa church. Itinuturo sa atin ni Pablo na ang unity of the church ay hindi po far-fetched dream o isang ideal na imposibleng mangyari sa panahon natin ngayon. Ang itinuturo niya po, meron ng real spiritual unity ang church. Diba? Obvious man po o hindi, hindi ito isang ilusyon o panaginip lang, di ba? Ito po ay isang realidad. Ito po yung 7 iisang binanggit ni Pablo. Iisang katawan at iisang espiritu, iisang pag-asa. Next slide, Kuya Boom. Iisang Panginoon, di ba? Iisang pananampalataya, iisang bautismo, iisang Diyos at Ama nating lahat. Yung pagkakaisa po sa loob ng church ay nakatali sa 7 iisang binanggit dito ni Pablo. Excuse me po. Unang-una po ay ang nag-iisang Diyos. Diba? There is one God in 3 persons. Merong tunay na pagkakaisang Kristiyano dahil iisa lamang ang Diyos, di ba? Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one," di ba? At ang iisang Diyos na ito na si Yahweh ay nag-i-exist po in 3 persons. Hindi po 3 Diyos ha, kundi iisang Diyos na may 3 persona. Iisang Espiritu, iisang Panginoon, ang anak ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo, at iisang Diyos at Ama nating lahat. Nilikha tayong lahat sa larawan ng Diyos, diba? Iniligtas tayo ni Kristo dahil sa pagkabigo natin i-reflect yung larawan ng Diyos sa buhay natin. At ngayon, tayo po ay being recreated in His image. At na ipamumuhay po natin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa sa kabila ng maraming pagkakaiba-iba, di ba? Ang Diyos na 3 persona ay iisang Diyos po, iisang kalooban at iisang layunin. Hindi po nagtatalo-talo ang 3 persona ng Diyos at walang hindi pinagkakasunduan. There is perfect unity and harmony in the Godhead, di ba? Merong tunay na pagkakaisa sa loob ng church dahil yung identity natin ay nakakabit sa nag-iisang Diyos. So, that's number 1 po. Number 2, there is one gospel. Kung ang una po ay may kinalaman kung sino ang Diyos apart from us, okay lang Kuya Bong, pa-back lang. Wala pa tayo dyan. Ayan. Apart from us, ang ikalawa naman ay may ginawa ang Diyos para sa atin. Di ba? Yung ginawa ng Diyos para sa atin. Merong tunay na pagkakaisa sa church because there is one gospel. Ito po yung reaction ni Pablo sa nabalitaan niyang pagkakahati-hati sa church sa Corinto. Di ba? Sabi sa binasa natin kanina, ito yung tinutukoy ko. May nagsasabing kay Pablo ako. May nagsasabi namang ako'y kay Apollos. May iba rin nagsasabing kay Pedro ako. At may nagsasabing ako'y kay Kristo. Pero ano pong sagot ni Pablo sa kanila sa verse 13? Bakit? Nahati ba si Kristo? Di ba? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan niya? So obvious naman po, no? Na ang sagot sa lahat ng tanong na yan ay hindi. Ito yung isang Panginoon, iisang pananampalataya na mababasa natin sa verse 5, di ba? Na tinutukoy ni Pablo.
Pa-open slide ako, Kuya Bong, di ba? Ito yung pananampalataya na tinutukoy niya eh hindi yung antas o kalidad ng pananampalataya natin dahil nag-iiba-iba po yun. Back, Kuya Bong. Ayan. Pero yung pananampalatayang yun, si Kristo at ang ginawa niya sa cross na object of our faith. Hindi natin pwede sabihin merong iba't ibang gospel. Meron lang pong iisang gospel. Wala na pong iba. At ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Na si Kristo, sa hindi po nakakaalam kung ano po yung gospel, na si Kristo po ay tunay na Diyos at tunay na tao, ay namuhay na matuwid, walang sala, namatay sa krus at itinuring na makasalanan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sa ikatlong araw ay muli pong nabuhay para pagtagumpayan yung kasalanan, kamatayan at kasamaan. Ngayon, lahat po ng sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang mabuting balita ay pinagkalooban niya ng kaligtasan. Ibig sabihin, anumang tensyon meron ng mga Hudyo at Hintil sa church ng Ephesus, kaya sila nagkakagulo-gulo at ganun din sa ibang churches. At sa church natin, higit na maganda, makapangyarihan at mahalaga ang nag-iisang gospel na nagbubuklod sa atin. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinah ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. Dugo po ni Kristo yung pinambayad, hindi lang para manumbalik tayo sa Diyos, kundi para magkaroon din tayo ng tunay na pagkakaisa sa loob ng church. So paano naman po yung mga differences natin? Tsaka yung mga agreements natin, disagreements natin, di ba? Paano yung mga existing differences natin sa doctrine naman ito, sa church practices o preferences, di ba? Hindi ko po sinasabing isang tabi natin yan dahil imposible po yun. Di ba? Even our disagreements, hindi natin pwedeng sabihin na iisang denomination lang at magsama-sama ng lahat doon. Imposible po yun. Merong pagkakaiba-iba talaga. Merong diversity. At hindi po yan necessarily wrong. Di ba? Oo, pwedeng magkamali tayo. Pwedeng magkasala tayo. Di ba? Kaya nagkakaroon ng pagkakahati-hati. Pero ang calling natin ay to reflect God's image sa kabila ng pagkakaiba-iba natin at sa mga bagay na hindi natin pinagkakasunduan. Di ba? Ang pinakamalaga sa lahat, nakafocus tayo sa gospel na anumang differences natin, anumang disagreements natin, we must find and pursue our unity in the gospel. Walang unity po apart from the gospel. So what is our commitment to preserve and grow in unity? Ayan, pwede ka na mag-next slide. Ayan. So wag mo na, back pa ulit. Ayan. So ang point dito ay tandaan natin na hindi tayo yung lilikha or gagawa ng sarili nating unity. Meron na yung unity na yun eh. Di ba? There is one God. There is one gospel. There is one body. At ano yung kailangan natin gawin? To be eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Di ba? So meron tayong gagawin. Meron tayong responsibilidad. Meron tayong dapat commitment na panatilihin at hindi gumawa. Di ba? Ang pagkakaisang iyon to preserve that unity and to reflect that unity sa relasyon natin sa isa't isa. Ano-ano yung kailangan so that we will grow in our commitment to preserve and grow in unity. So number 1 po, prayer. Ayan. Tinawag ni Paul ang ganitong pagkakaisa na unity of the Spirit dahil nalikha po ito sa pamamagitan ng Holy Spirit, di ba? Ang church po ay templo ng Espiritu. Ibig sabihin, nananahan sa atin yung Espiritu ng Diyos. At mapapanatili lang ang pagkakaisang ito sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Hindi po ito organizational unity, kundi spiritual unity. A kind of unity only the Spirit can accomplish. Yes, meron po tayong kailangan gawin, di ba? Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya. Pero dapat na aminin natin
na hindi natin kakayanin kung tayo-tayo lang. Kahit magtulong-tulungan pa po tayo, dapat na ibabad natin ito sa prayer, di ba? Sabi po, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu. Kailan po ang huling beses na nanalangin ka para sa pagkakaisa sa church? Di ba? Manalangin tayo na mapanatili yung unity sa loob ng church, hindi lang kapag may nababalitaan kang may matinding pag-aaway or hindi pagkakasundo, kundi maging sa panahon na parang payapa. Payapa ang lahat, payapa yung sitwasyon, di ba? We must regularly pray for church unity. Sabi po sa text natin, pagsikapan nating manalangin. Di ba? Pero hindi lang po yan. At gawin ang lahat para mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu. So that's number 1 po, prayer. Number 2 po, Elvis Coriasa. Good evening sa lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa tiyan na binigay niyo para mag-testimony ako ngayong week. Hindi pa nag-umpisa umiyak. Walang iyak. Before I start, ako nga pala si LV Coriasa Pabon. Isang PWD or person with disability. Sa sitwasyon ko ito, masasabi kong mahirap, pero kaya ko because I have God in my life. Hindi madali yung buhay ko, pero lagi ako nagdadasal kay Lord na araw-araw ko ito dinadasal sa Kanya, hinihiling na hindi ito financial or material na ito ay isang taong bumuo ng buhay ko, ng pagkatao ko. Ito yung asawa ko ngayon. Nakilala ko siya sa isang kaibigan dahil sa sa textmate dati yung noon textmate at saka callmate lang yun. Wala pa yung social media. Pinakilala niya sa akin, sabi niya, Pars, may naghahanap ng ka-textmate, sabi niya sa akin. Sabi ko, oo. Yun, tamang-tama tumawag. Tapos, pinakausap niya sa akin. Hanggang tumagal na yung namin, nag-decide siya na pumunta dito sa Negros. Sabi ni nanay, alam niya ba na ganyan ka? Sabi ko, oo. Okay naman lang sa kanya kung ano ako, tinanggap niya ako. Yung time, sinabi niya sa akin na kung anong araw siya pupunta dito. Yun, umalis kami ni nanay. Maaga pa, hindi namin naisip na baka lulukuhin lang kami or hindi siya pupunta dito. Pero praise God, hanggang gabi na kami nung naghintay. Pero napakabuti ni Lord, dumating siya. At yun,
hanggang hang- hanggang ano kami na magpakasal kami. Ang daming ang daming negative vibes na ano, baka iiwanan lang ako, ganun, lulukuhin. Pero hindi ganun, hindi nangyaring ganun kasi alam ko, pinigay siya ni Lord para sa akin. Napakabuti ni Lord, hindi niya ako pinabayaan sa taong. Tapos, nung kinasal kami, umuwi siya ng Maynila. Yun naman, dumating naman yung time, sinabi naman ni tatay sa akin, okay lang yun. Kahit iwanan ka, andito lang kami para sa iyo. Huwag kang mag-alala. Nagkaroon ako ng pag-asa noon na gano'n. Pero hindi talaga ako pinabayaan ni Lord. Naging mabuti siya sa akin. Hanggang hanggang nabiyayaan kami ng dalawang anak. Nagkaroon ako ng ninyo at saka ninya sa buhay ko. Sobrang blessed ako. Kasi kahit sa ganitong sitwasyon, nagkaroon ako ng anak. Sa lahat, lahat kinakaya ko dahil kay Lord. Hindi ako pinabayaan ni Lord. Ah, kahit maraming nagsasabi na hindi, kahit marami akong trials, andyan pa rin yung asawa ko, hindi niya ako pinabayaan. Lahat, ang daming plano para sa amin. Ah, masasabi ko lang na pray and pray lang. Ah, marunong maghintay at magtiwala kay Lord. Na kahit anong mangyari, andyan siya. Thank you.